ang paggawa ng gatas mula sa utaw. Ang mga kakailanganing sangkap, tubig at utaw. Ang mga kagamitan, bowls, 2, isang salaan, blender, at measuring cup. Unang procedure, kumuha ng isang tasang tuyong soybeans or utaw. Magsukat ng isang tasa. Ang isang tasang utaw na tuyo ay makakagawa ng 2 litrong soy milk or gatas. Ilagay sa bowl at maglagay ng tubig. Sa isang tasa, lagyan ng 4 na tasang tubig at i-soak overnight. Pagkaraan ng isang gabi ng pagbababad, balatan, ang soybeans ay ngayon expanded na at pwede ng balatan. Gawin lamang ay pisilin na matanggal ang balat. So makikita natin, madaling tanggalin lang ang balat ng utaw. Pagkatapos balatan, tanggalin, salain. Ngayon, eto na ang ating nabalatan na utaw. Magsukat naman ng isang tasa. Ilagay sa blender. Siguraduhin ang blender ay malinis. Sa bawat tasa ng binabad na utaw ay magdagdag ng 3 tasang mainit na tubig. Hindi kumukulo, mainit lamang. Maglagay ng 2 tasa muna. At simulan mag-blend. Paalala lamang, huwag isasara ng todo ang inyong blender at mainit ang tubig, baka sumabog. Mag-blend po tayo hanggang magpino yung ating soybeans. Magdagdag na naman ng 1 tasa at pagpatuloy i-blend, ipa-pulse blend natin hanggang pinong-pino siya. Pagkatapos natin i-blend, ating ngayon isasalin sa ating strainer or katsa ang ating na-blend na utaw. Atin itong isi-strain para makuha natin ang sapal at ang gatas. Makikita na ang gatas na nakukuha ay malabnaw. Kailangan itong pakuluan. Ulitin ang proseso hanggang maubos ang binabad na utaw. Bigayin maigi at itabi ang okara o ang sapal. Ilipat ang gatas na ginawa sa isang kalderong heavy bottom. Dito, nakuha ang soy milk. Ito ay pakuluan natin hanggang 30 minuto hanggang wala ang mata ng utaw. Pag ito ay umabot, pwede na haluan ng asukal at ihain para as gatas. Siguraduhin haluin at maigi ang gatas na hindi magkaroon ng tutong sa ilalim. So ngayon, itong ating gatas ay kumukulo na. Hindi na rin siya maangka. So ito po ang paggawa ng ating soy milk. Maaari nating i-serve ang ating soy milk sa maraming paraan. Pwede natin lagyan ng mga flavoring, katulad ng buko pandan. Kumuha ng pandan,
at ilagay lamang sa soy milk na kumukulo. Ito ay magkakaroon ng flavor at dagdagan na natin ng asukal. Pwede rin lagyan ng kape or coffee. Pwede rin po natin lagyan ng chocolate. Ang ating soy milk ay pwede na natin ihihain sa ating pamilya. Ito ay napakasustansya at napakasarap. Ang 1 kilong soybeans ay 40 pesos ang kilo. Dadagdag ating igigiling, ibababad at gigilingin at gawing soy milk. Dadagdagan natin ng 11 liters. So, sa 40 pesos, wala ho tayong ibang idadagdag kundi ang ating cost sa tubig at gas. Ito ay lalabas na 5 piso lamang po sa kada litro ng soy milk. So, napakamura po. Makakabigay tayo ng tamang sustansya sa ating pamilya sa napakamurang halaga.